Quezon na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon sa Luzon, Pilipinas ay ang pinakamalaking lalawigan ng bansa na kilala sa magkakaibang tanawin, kabilang mga bundok, beach at mayamang agrikultura na may kabisera sa lungsod ng Lucena. Bagamat ang Lucena ay hiwalay na HUC o Highly Urbanized City, ang mga pangunahing atraksyon ay kinabibilangan ng Bundok Banahaw, Isla ng Cagbalete at ang makukulay na Pahiyas Festival sa Lukban na nagpapakita ng pinaghalong kagandahan ng kalikasan, kasaysayan at masiglang kultura. Ang lalawigan ng Quezon sa Pilipinas ay may 39 na bayan at dalawang lungsod. Ang lungsod ng Lucena, isang lubos na urbanisadong lungsod, at lungsod ng Tayabas, isang bahaging lungsod. Mayroon itong magkakaibang lokal na unit ng pamahalaan, LGU, tulad ng mga bayang nasa isla tulad ng Pulilo, Jumalig, Patnanungan, Borjos, at Panukulan. Sa hilagang bahagi, ang mga bayang General, Nakar, Infanta at Rial ay nasa lupain ng Kapatagan at katabi ng mga nasabing isla. Mayroon din naman mga bayang nasa baybay dagat tulad ng Gumaka, Lopez at Timunan at Calawag. Pati na rin ang mga bayang nasa loob ng lalawigan tulad ng Candelaria, Sariaya, Chaong at Lukban. Lahat ito ay pinagbubuklod sa mga distrito ng Kongreso para sa kinatawan. Ang Nyugnyugan Festival ay isang taunang masiglang 2 linggong pagdiriwang sa lalawigan ng Quezon, Pilipinas, na pararangalan ang niyog at ang mga magsasakang nag-aalaga nito sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng street dancing, yugyug, parada na may mga malikhaing float, palihan ng agriturismo na nagpapakita ng mga produktong gawa sa niyog, at mga pagtatanghal ng kultura na nagwawakas sa paligid ng Araw ng Quezon, Agosto 19, upang ipagdiwang ang pangunahing produkto, pamana at ekonomiya ng lalawigan. Ang Pahiyas Festival ay isang masiglang taunang pagdiriwang ng ani na ginanap tuwing ika-15 ng Mayo sa Lukban, Quezon, Pilipinas, upang parangalan si San Isidro Labrador, ang Panginoong Santo ng mga magsasaka. Ang mga bahay ay detalyadong pinapalamutian ng mga makukulay na rice wafer na tinatawag na kiping, sariwang prutas, gulay at iba pang simbolo ng ani na nagwawakas sa isang marangyang pagpapakita ng pasasalamat sa masaganang ani. Ang Mayuhan Festival o Mayuhan sa Tayabas ay isang masiglang kultural at relihiyosong pagdiriwang sa Tayabas, Quezon, Pilipinas, na ginanap taon-taon sa paligid ng ika-15 ng Mayo upang parangalan si San Isidro Labrador, ang Panginoong Santo ng mga magsasaka. Pinagdiriwang dito ang mga masaganang ani, kasama ang mga makukulay na tradisyon tulad ng hagisan ng suman, pagbabato ng mga malagkit na kontsinta, at parada ng tagay, parada ng lokal na alak na lambanog, na nagpapakita ng lokal na kultura, kasaysayan at pagiging magiliw. Ang Agawan Festival ay isang masiglang taunang pagdiriwang ng ani sa Sariaya, Quezon, Pilipinas na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Mayo upang parangalan si San Isidro Labrador, ang Panginoong Santo ng mga magsasaka. Nagtatampok ito ng magulo ngunit masayang pagdiriwang sa kalye, kung saan ipinapakita ng mga lokal ang kanilang masaganang ani at mga handa na kinukuha agaw ng mga tao habang dumadaan ang prosesyon. Kilala ito sa makukulay na dekorasyon, mga pagtatanghal ng kultura at masiglang
kapaligiran, pasasalamat ng komunidad sa magandang ani. Ang lalawigan ng Quezon ay may mayamang mga pagkain tulad ng pansit habhab, mga noodles na kinakain gamit ang mga kamay, longganisa lukban, longganisang may lasa ng bawang, at budin, bibingka. Kakaning gawa sa nyog, kasama ang mga kilalang ulam tulad ng hardinera o nilagang baboy at kulawo, pagkaing gawa sa inihaw na nyog. Ang mga pangunahing produkto ay mula sa sapat na supply ng nyog kabilang ang distilled na alak na lambanog kasama ang maraming tradisyonal na matamis na kakanin tulad ng suman sa gata, espasol at mga matamis na biskwit na tinatawag na apas. Ang lalawigan ng Quezon na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon sa Luzon, Pilipinas ay ang pinakamalaking lalawigan ng bansa na kilala sa magkakaibang tanawin kabilang mga bundok, beach at mayamang agrikultura na may kabisera sa lungsod ng Lucena. Bagamat ang Lucena ay hiwalay na HUC o Highly Urbanized City, ang mga pangunahing atraksyon ay kinabibilangan ng Bundok Banahaw, Isla ng Cagbalete at ang makukulay na Pahiyas Festival sa Lukban na nagpapakita ng pinaghalong kagandahan ng kalikasan, kasaysayan at masiglang kultura. Ang lalawigan ng Quezon ay nag-aalok ng magkakaibang mga atraksyon mula sa magagandang isla tulad ng Cagbalete at Aligbijan para sa mga mahilig sa beach hanggang sa mga puok na kultural tulad ng Lukban, sikat sa Pansit Habhab at Pahiyas Festival. Mga makasaysayang lugar tulad ng Villa Escudero, isang resort na nasa plantasyon ng nyug at mga relihiyosong tanawin tulad ng Kamay ni Jesus, Dambana ng Kamay ni Jesus. Huwag ding palalampasin ang lokal na sining sa Ogo Bigyan Pottery o mga natural na kababalaghan tulad ng Quezon National Forest Park na nagpapakita ng pinaghalong beach, bundok, kasaysayan at kultura ng lalawigan. Ang lalawigan ng Rizal na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon ng Pilipinas ay kilala bilang yung ibang sining ng Pilipinas or Cradle of Philippine Art. Ito ay nakapalibot sa Kalakhang, Maynila, Bulacan, Quezon at Laguna at ang kabisera nito ay lungsod ng Antipolo. Pinangalan nito sa pambansang bayaning si Jose Rizal at nag-aalok ng magkakaibang mga tanawing kalikasan tulad ng bundok ng Sierra Madre, Laguna del Bay, at mga talon tulad ng Hinulugang Taktak, Mosyunjay Georeserve, kasama ang mga pook na kultura tulad ng Agona Petroglyphs na ginagawa itong tanyag na destinasyon ng mga turista para sa mga mahilig sa kalikasan at sining. Ng Rizal ay may isang lungsod, Antipolo, at 13 bayan, Agono, Baras, Binangonan, Cainta, Cardona, Halahala, Morong, Pililia, Rodriguez, dati ng Montalban, San Mateo, Tanay, Taytay, at Teresa. Ang mga lugar na ito ay kilala sa kanilang kakaibang kultura tulad ng mga eksenang pangsining sa Agono, industriya ng damit sa Taytay, at mga masiglang palengke sa Cainta. Lahat ng malapit lamang sa Kalakhang, Maynila. Tumutukoy sa tanyag na Gigantes Festival sa Agono, Rizal na ipinagdiriwang taon-taon noong Nobyembre para parangalan si San Clemente. Ito ay may mga malalaking puppet na gawa sa papier mache na kumakatawan sa mga artista at mga tauhang kasaysayan, sumasagisag ng pagmamalaki ng komunidad at sining. Ang iba pang mahalagang pista sa lalawigan ng Rizal ay kinabibilangan ng Maritime Festival sa Antipolo noong Marso.
at Binalayan Festival sa Binangonan na nagpapakita ng mga gawang kawayan. Lalawigan ng Rizal ay may mayamang mga pagkain kilala sa mga kakaning kanin tulad ng bibingka sa Cainta at suman sa San Mateo. Mga piling pagkakaiba-iba ng mga klasikong ulam tulad ng turon na may bacon, salt caramel at mga kakaibang pagkain sa mga restaurant tulad ng balaw-balaw, mga kakaibang karne, minaloto, bottle fights, ang mga pangunahing delicacy ng kinabibilangan ng puto at kutsinta, sariwang pagkaing dagat, kanduli, hito, itik, ginataan at tanglad iced tea na nagpapakita ng tradisyon ng mga Pilipino kasama ang mga kakaibang lasa ng relihiyon ng pinaghalong kalikasan, sining at pakikipagsapalaran na may mga pangunahing destinasyon kabilang ang Masunjay Georeserve, ang matitigas na formasyon ng bato, Pinto Art Museum, sining ng estilong Griego, at mga talon tulad ng Daranak Falls at Hinulugang Taktak. Huwag din palampasin ang Bundok Daraitan at Ilog Pililan Wings Farm para sa magandang tanawin o ang makasasalamuha ng mga hayop sa Avalon Zoo. Ang Laguna ay maaaring tumukay sa isang lalawigan sa Pilipinas na kilala sa kanyang likas na kagandahan tulad ng Pagsendya Falls at Bundok Makiling. Mayamang kasaysayan, ilungguan ng pambansang bayaning si Jose Rizal at kahalagahan sa ekonomiya, maaari rin itong tumukay sa pangkaraniwang kahulugan nito bilang salitang Espanyol na nangangahulugang lago o mababaw na anyong tubig tulad ng Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas na nakapalibot sa lalawigan. Ang lalawigan ng Laguna ay may 24 na bayan, kabilang ang Alaminos Bay, Calauan, Cabinte, Fami, Kalayaan, Liliw, Los Baños, Bonyos, Louisiana, Lumban, Mabitak, Magdalena, Majayjay, Nagcarlan, Paeta, Pagsanjan, Pakil, Pangil, Pila, Rizal, Santa Cruz, ang kabisera Santa Maria, Sinuloan at Victoria kasama ang 6 na lungsod na nagbubuo ng kabuoang 13 na lokal na unit ng pamamahala ng bawat isa ay may kakaibang mga atraksyon at demograpiko. Ang Anilag Festival na maikli para sa ani ng Laguna ay isang masigla at tumatagal ng 1 linggong taunang kaganapan sa Santa Cruz, Laguna. Ipinagdiriwang nito ang mayamang agrikultura, kultura, talento at pagkakaisa ng lalawigan na may mga tampok na parada, sayawan sa kalye, mga palabas na kultural, mga palitan ng produkto, paligsahan, mga hot air, balloon at paputok. Ipinapakita nito ang pamana ng Laguna at itinataguyod ang mga lokal na produkto at turismo. Ang pista ng Pineapple Festival ay isang masiglang taunang pagdiriwang sa Pilipinas na pinakamatingkad na ginaganap sa Calauan, Laguna, ika-15 ng Mayo at Daet, Camarines Norte, ika-15 hanggang 24 ng Hunyo. Ipinagdiriwang nito ang lokal na industriya ng pinya, mayamang ani at kultural na pamana kasama ang sayawan sa kalye, parada ng mga float, mga paligsahan at pagluluto at mga palitan ng produkto. Ang pista ng itik ay pinagdiriwang para sa lokal na industriya ng katutubong bibe, itik. Pangunahin sa Victoria, Laguna ang punong bayan sa pag-aalaga ng bibe. May mga tampok na sayawan sa kalye na may tema ng bibe na ginagaya ang mga kilos ito tulad ng paglukso-lukso at pagpakpak.
makukulay na kasuotan, lokal na pagkain, mga ulam na may bibe, at mga pagtatanghalang kultura na kaugnayan na anibersaryo ng bayan tuwing Oktubre. Ang pista ng bangkero ay isang taon ng kultural na pagdiriwang sa Pagsandya, Laguna, Pilipinas sa pararangalan ng ang mga bihasang bangkero ng bayan na naggagabay sa mga turista sa sikat na Pagsandya Rapids patungong Pagsandya Falls. Ang pista ng Sampaguita ay isang masiglang taunang kaganapan na pangunahing ipinagdiriwang sa San Pablo, Laguna. Ang kabisera ng Sampaguita ng Pilipinas kadalasan sa Pebrero o Mayo ipinapakita nito ang lokal na kultura. Sinusuportahan ng industriya ng bulaklak na Sampaguita at may mga tampok na parada, mga palabas sa kultural, mga palitan ng produkto at pagkorona sa hiyas ng San Pedro. Ang Laguna ay sikat sa mga masasarap na lokal na pagkain tulad ng buko pie, pie na gawa sa batang niyog, Espanyol, malagkit na bigas na may gata, kesong puti, puting keso na gawa sa gatas ng kalabaw, puto binyan at oraro, mga biskwit na gawa sa arrowroot na kadalasang binibili bilang pasalubong. Ang lalawigan ng Laguna sa Pilipinas ay sikat sa mayamang pagsasama-sama ng kalikasan, kasaysayan at pagkain. Ito ay may mga atraksyon tulad ng Pagsandya Falls, mga mainit na bukal ng bundok, makiling ang lugar kung saan isinilang ang pambansang bayaning si Jose Rizal. Masasarap na buko pie at mga kakaibang produkto mula sa mga bayan tulad ng paete, pag-uukit ng kahoy at liliw. Mga tsinelas, ito ay isang tanyag na destinasyon para sa mga bakasyon sa katapusan ng linggo. Mula sa Maynila, dahil sa mga talon nito, tahimik na mga lawa, mga makasaysayang lugar at mga lokal na pagkain. Ang Batangas ay isang probinsya ng Pilipinas sa rehiyon ng Calabarzon. Kilala sa mayamang kulturang Tagalog, kilala sa daungan, pandaigdigang daungan ng Batangas, at turismo, Bulkang Taal, mga dalampasigan, pagsisid, na may ekonomiyang nagbabalanse sa agrikultura, pinya o baka, at industriyang pagpipino ng langis, mga planta ng kuryente. Ang probinsya ng Batangas ay mayroong 29 na munisipalidad at 5 na lungsod. Kabilang sa mga munisipalidad ang Ibaan, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, Taysan, Alitagtag, Balayan, Balete, Malbar, Mataas na Kahoy, Nasugbo, Bauan, Calatagan, Lemari, Lian, Taal, Toy, Tingloy, Talisan, Santa Teresita at iba pa, na bumubuo na ng kabuoang 34 na LGU local government units. Ang Alae Festival ay ang malaking taon ng pagdiriwang ng kultura ng probinsya ng Batangas na ginaganap sa paligid ng ika-8 ng Disyembre upang ipagdiwang ang pagkakatatag ng probinsya. Ipinapakita nito ang sining sayaw, musika at pagkain ng mga Batanggenyo, kasama ang makukulay na parada sa kalye, mga palabas na kultura, mga palitan ng kalakalan at mga lokal na pagkain. Ang Sublian Festival ay isang masiglang kaganapan ng kultural at relihiyoso sa lungsod ng Batangas na taunang ginaganap sa paligid na ika-23 ng Hulyo upang ipagdiwang ang pagkakatatag ng lungsod at bigyang pugay ang mahal na krus, Poong Santa Cruz at Santo Niño. Nagtatampok ito ng mga makulay na sayaw sa kalye, mga kompetisyon na kultural at tradisyonal na mga sayaw na subli na pinabubuklod ang panalangin, kanta at masusing mga galaw.
Ang Sinukmani Festival ay isang taon ng kaganapan ng kultura at pinagdiriwang ng mga pagkain sa Rosario, Batangas, Pilipinas na ginaganap sa paligid ng ika-9 ng Hulyo upang ipagdiwang ang anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan at ang tanyag na pagkain na gawa sa malakit na bigas na sinukmani. Nagtatampok ito ang malikhaing pagtatanghal ng pagkain, mapaligsahan sa pagluluto, sayaw sa kalye at mga pagtatanghal na kultural na binibigyan din ng pamana ng ganaryo ng bigas ng Batangas. Ang Kalakatsara Festival ay isang taon ng pagdiriwang ng kultura sa Calaca, Batangas, Pilipinas na pinangalan ng batay sa lungsod at mga tanyag na inasnan na papaya na atsara. Tinataguin nito ang pagmamalaki sa lokal na lugar at kabuhayan ng mga gumagawa ng atsara, kasama na ang mga siglang parada, paligsahan at pagpasalamat para sa kanilang pangunahing santo na si San Rafael Arcangel, karaniwang ginaganap sa Mayo. Ang El Pasubat Festival ay isang masiglang taon ng pagdiriwang ng kultura sa Taal, Batangas, Pilipinas na ipinapakita ang tanyag na produkto ng bayan. Ang pangalan nito ay isang acronym para sa mga pangunahing bagay tulad ng empanada, longganisa, panutsa, suman, balisong, barong Tagalog at tapa, at minsan tawilis o tulingan. Ang Anihan Festival ay isang masiglang pagdiriwang ng ani sa Lobo, Batangas, Pilipinas na nagdiriwang ng pagpapasalamat, kultura at pagkakaisa ng komunidad sa pamamagitan ng pagkukulay na sayaw sa kalye, mga palabas na kultural at mga palitan ng kalakalan na nagpapakita ng mga lokal na produkto pang-agrikultura. Ang Batangas ay nag-aalok ng mga tanyag na pagkain tulad ng makapal na lomi, masarap na bulalo, nilagang sinaing na tulingan, at matapang na kaping barako. Bukod pa rito, meron ding itong mga merienda tulad ng malagkit na suman, matamis na buko pie, at peanut brittle na panutsa. Kasama ang mga kakaibang produkto tulad ng bagoong ng balayan, shrimp paste at mga gawang kamay na balisong, butterfly knives. Ang Batangas ay kilala sa mga kahangahangang tanawin, kalikasan nito, kabilang ang Bukal-Kang Taal, magagandang dalampasigan at mga pook, pagsisid na ginagawa itong tanyag na mabilis na destinasyon mula sa Maynila. Bukod pa rito, kilala rin ito sa mga lokal na pagkain tulad ng lomi, bulalo, at mayamang kasaysayan. Bayang Panama ng Taal, tradisyonal na mga gawang kamay tulad ng balisong at matibay na kulturang Katolik. Ang Cavite, isang probinsya sa timog ng Laok ng Maynila, ay kilala bilang pangunahing lungsod ng kasaysayan ng Pilipinas dahil sa mahalagang papel nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang tahanan ng bayaning pambansa tulad ni Aguinaldo at nagtampok ng pinaghalong mga industriyang lungsod tulad ng Dasmariñas at Bacoor at mga destinasyong panturista gaya ng Tagaytay, Isla ng Corridor. Ang probinsya ng Cavite ay may 8 na lungsod at 16 na bayan, kabilang sa mga bayan ang Alfonso, Amadeo, General Emilio Aguinaldo, General Mariano Alvarez o GMA, Indang, Kawit, Magallanes, Maragondon, Mendez, Naik, Noveleta, Rosario, Silang, Tanza at Ternanete. Samantala kabilang sa lungsod, ang Bacoor, Dasmariñas, Imos, General Trias, Tagaytay, Tres Martines at lungsod ng Cavite. Regarda Water Festival, lungsod ng Cavite. Isang pagdiriwang na tumatagal ng 1 linggo tuwing Hunyo, na may mga gawain tulad ng pagbuhos ng tubig, sayawan sa kalye,
ang mga kultura na aktibidad bilang nagpapahalaga kay San Juan Buenavista. Ito ay isang pangunahing atraksyon para sa mga turista. Pahimis Festival Amadeo. Isang pagdiriwang ng pagpapasalamat para sa mga magsasaka ng kape. Dahil ang Amadeo ay kilala bilang kabesera ng kape ng Pilipinas. Caboteño Festival. General Mariano Alvarez. Ipinagdiriwang ito upang kilalanin ang bayan bilang kabisera ng kabute ng Cavite, na may mga pagkain at sayawan sa kalye na may tema ng kabute. Sapiaw Festival, Tansa. Nagtatampok ito ng makulay na sayawan sa kalye at mga kasuotan tuwing Agosto. Tinapa Festival, Rosario. Ipinapakilala nito ang sikat na tinapang isda ng Rosario na tinapang Salinas tuwing Oktubre. Valenciana Festival, General Trias. Pinagdiriwang ng lokal na pagkain Valenciana kasama ang mga paligsahan sa pagluluto at sayawan sa kalye. Puchon. Malutong at makatas na inihaw na baboy sa pugon na may kakaibang pampalasa at malutong na balat. Bacalao, nilagang pinasukang bakala o isang taniki, kasama ang mga gulay, isang tanyag na pagkain tuwing Kwaresma. Kalandrakas, isang masustansyang sopa na may ham, manok, gulay at pansit. Sotanghon, pipian, isang kakaibang nilagang manok katulad ng kare-kare na gumagamit ng giniling na mani, bigas, lumpiang prito, piniritong lumpia na puno ng karne ng baboy, hipon at ibang klase ng gulay. Mga panghimagas at merienda, mga kakaning tamales, may lamang giniling na mani, galapong, karne ng baboy, manok, garbanzos, at itlog na binalot sa dahon ng saging. Bibingkoy, mga kakaning gawa sa malagkit na bigas na may lamang matamis na munggo at tinimplahan ng salsa ng gata at langka, kalamay, indang, kalamay, buna. Gawa sa malagkit na bigas, gata na niyog at pulot asukal na may topping na latik, pichi-pichi, biko, mahaba, blanca. Ba't ibang uri ng kakaning gawa sa bigas o malagkit na bigas. Ito ay nag-aalok na magkakaibang mga kasaysayang pook na natural na tanawin at mga makabagong pasyalan. Kabilang dito ang mga pangunahing pook tulad ng Dambana ni Aguinaldo, mga tanawin ng bulkan mula sa Tagaytay o Sky Ranch People's Park in the Sky, mga kakaibang eskultura na gawa sa salamin sa Museo Orlina, mga aktibidad sa labas tulad ng pag-akyat sa bundok Pico del Oro at paglalakbay sa mga isla sa Patungan Beach.